Our epistle reading in this 8th Sunday after Pentecost ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanatang 2, talatang 11 hanggang 22. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at dituli. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Noong panahon niyo, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at ang mga hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga kutos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga hintil ay maging iisang bayan na lamang. At sa ganitong maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil, sa inyong mga Hudyo. Dahil kay Kristo tayo kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve, going home to see her mama and her daddy with the baby in the backseat. 50 miles to go, she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. And before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both the lights flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air. Jesus, take the wheel, take it from my hands, 'cause I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Jesus, take the wheel. It was still getting colder when she made it to the shoulder and the car came to a stop. And she cried when she saw that baby in the backseat sleeping like a rock. And for the first time in a long time, she bowed her head
started to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I gotta change. So from now on tonight, Jesus, take the wheel, take it from my hands, 'cause I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Our Gospel reading on this 8th Sunday after Pentecost ay mula po sa Ebanghelyo ng Marcos, Kabanatang 6, talatang 30 hanggang 34 at talatang 53 hanggang 56. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at inuulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayong makapagsarilinan at upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang lugar na ilan. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila si Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastor. Kaya't sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Sa verse 53, tumawid sila sa ibayo pagdating sa Genesaret, ay dumaon sila sa pampang. Pagbaba nila, nakilala agad siya ng mga tao. Kaya nagmadaling nilibot ng mga tao ang mga karatig po at sinundo ang mga may sakit. Dinadala nila ang mga nakaratay sa higaan, saan man nila mabalitaang naroon si Jesus. At saan man siya pumunta, sa nayon, sa lungsod o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng makahawak dito ay gumagaling. Ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos.
I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Whom shall I send? Here I am, Lord. This is I, Lord. I have heard you calling aloud. I will go, Lord. If you lead me, I will hold your people in my heart. I Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them, the eternal rain. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. This is I, Lord. I have heard you calling aloud. I will go, Lord. If you lead me, I will hold your people in my heart. are the Lord of wind and flame. I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. This is I, Lord. I have heard you calling aloud. I will go, Lord. If you lead me, I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Magandang araw po sa ating lahat. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang ating mahal na obispo, Bishop Pedro M. Torrio Jr., ang pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon upang maibahagi ang mensahe ng buhay tuwing linggo simula pa noong nakaraang buwan. Siya po ngayon ay naka-medical leave. Pakiusap ko po na isama natin siya sa ating mga panalangin, 10 ng kanyang pamilya. Bishop Pete, maraming salamat po. Magpagaling po kayo. Marahil ito rin po ang kahuli-hulihang Sunday na mag-share po ako, pero hindi po natin alam kung ano ang desisyon
ni Bishop Rudy Juan na siyang magiging interim bishop ng Baguio Episcopal area. My friends, if you are a keen observer, you might have observed that all the previous texts I used from Mark's Gospel in the lectionary are all stories. It were either parables, miracle stories, stories within stories, and last Sunday is a flashback story about John the Baptist. Matatandaan po natin yon. You might be waiting for another in our reading, but you waited none of it. It is because the lectionary text skip verse 35 to 52, and then we continued the reading on verse 53 to 56. There are two stories that we skip, which is the feeding of the 5,000 and Jesus walking on water. Ang teksto natin ngayon ay dalawang maikling kwento na pinagsama. Mga paunang bersikulo bago at pagkatapos ng dalawang kwento na binanggit natin. Ang alam natin tungkol kay Marcos bilang author ng gospel ay hindi madetalye sa pagkukwento di tulad kina Mateo at Lucas. Kaya naman ang kanyang ebanghelyo ang pinakamaikli. Parang siya ay nagmamadali na ipakita agad ang susunod na mangyayari. Halos walang suspense. Kaya naman mababasa natin ng madalas ang tatlong salitang at, pagkatapos, at agad-agad. Ang ibig sabihin, kung ito'y kasama o nandoon sa kanyang ebanghelyo, iyon ay mayroong taglay na halaga. Ano ang nasa teksto natin ngayon, mga kapatid? Ito yung panahon na nagbalik ang mga apostoles mula sa una nilang misyon. Matatandaan natin na isinugo sila ng Panginoon upang mangaral, magpagaling sa mga may sakit. Kaya dito ay tinawag silang apostoles na ang ibig sabihin ay sent out. They return from their mission with their success stories. Kaya naman bakas sa kanilang mukha ang matinding kapaguran. Matinding kapaguran. Dito inanyayahan sila ng Panginoong Hesus na magpahinga. Mga kapatid, ang pagpapahinga ay napakahalaga na imbitasyon ng Panginoon sa mga tao. Ito ang rason kung bakit itinuturo ang tungkol sa Sabado. The Sabbath is the institution that insists we are made for more than working. That we are not slaves, but human beings. Sabbath is a reminder to relax, to retreat, and to refuel. And the disciples have certainly earned a break. Talagang nagtrabaho naman sila. Naging busy sila sa gawain, kaya naman sabi sa teksto, wala man lamang silang panahon para kumain. Is this sound familiar? Today, the buzzword in our society is busyness. Everybody is busy. Parang lagi tayong naghahabol. Kaya naman kahit nasa daan tayo, pauwi,
trabaho pa. At doon sa bahay, inuuwi pa ang ating trabaho. Dahil sa business ng tao, dumami ang fast food restaurants. Dumami ang delivery fast food services and drive-thrus. We spend extra money to help us spend less time to do the things we enjoy. Jesus calls them to rest from their weariness. And today, we also badly need that call. We also badly need that call of Jesus. Ang kasamaang palad para sa mga apostol, ang kanilang pamamahinga ay maantala. Nakikita ng mga tao ang kanilang galaw at inuunahan sila. You can just imagine their frustrations in this moment. Siguro sinabi nila na break muna. O kaya igalang ninyo naman ang aming day off. Or babalik na lang kayo mamaya or bukas. But we're not told the story from the disciples' perspective anymore. Kung ito ay isang pelikula, nakafocus na ang kamera sa ating aktor, ang ating Panginoon. The camera zooms in a little closer just on Jesus. Isipin mo ng sandali na humupa na ang ingay ng mga tao at ang nakikita mo na lamang ay ang mukha ng Panginoong Hesus habang tinitingnan niya ang lahat ng dako ng mga nagsisiksikang mga tao. Anong larawan ng mukha ang makikita mo? Mukha ba niya ay nagagalit? Mukha ng pagkairita? O mukha na parang napipilitan lamang dahil hindi niya matanggihan ang kanilang kahilingan? Subalit, hindi ganoon ang mukha na makikita natin kay Jesus. Ang mukha na nakikita natin ay mukha na kinakikitaan ng pagkaawa, kinakikitaan ng pagmamalasakit. It is compassion. We are told that Jesus had compassion, and He had compassion for them, as stated in verse 34b. Dito sa teksto, ipapasilip sa atin ni Marcos ang isip at ang puso ng ating Panginoon. Deep downside, Jesus felt compassion for the hungry crowd. Jesus shows a lot of compassion throughout Mark, but I think our understanding of that word compassion might be significantly different from Mark's understanding. We may think of this word as a synonym of pity or even empathy. Compassion by definition ay hindi kapareho ng habag o awa. Ang habag o awa ay bagay na nararamdaman kahit hindi ka kasali o kasama na personal. Ang habag ay nagtataglay ng kaisipan na ang tao na kinaaawaan ay mas mababa. Hindi kasing importante natin. Nakikita natin ang ating sarili na nakakaangat kaysa doon sa tinitingnan natin na nakakaawa. Even when we define compassion as empathy more than just pity, there is still that feeling that we are somehow above or separate from the one with whom we empathize. When we empathize with someone else, it is clear that these are not our feelings.
We only experience them temporarily. They still belong to the other person. But compassion means suffering with the one who suffers. The Greek verb for having compassion is plaknizomai, includes the root word for intestines is plaknizomai, includes the root word for intestines. Literally translated, Jesus' reaction to the hungry crowd was a gut-wrenching. Jesus did not feel mere pity toward the people. He didn't just feel sorry for them or empathy or understanding. Jesus' feelings were deeper than sentiment or opinion. His compassion is something that he feels in his intestines. Ang kanyang kaloob-looban. His compassion was more than an exercise of mind, an exercise of heart. It was a response that touched him in his innermost being. We've seen this reaction in the Bible before, my friend. Jesus, or Moses, I should say, fumed when he saw a fellow Israelite subjected to slavery. Esther was deeply distressed when she learned of the plot to kill her fellow Jews. Jeremiah wept when he witnessed the disobedience of Israel. And here, Jesus felt a soul-stirring compassion for the people he had come to save. Noong tiningnan ni Jesus ang mga tao na nag-uunahan para siya ay malapitan, nadaman niya ang kanilang sakit, ang kanilang pagdurusa, ang kanilang kalituhan, ang matinding hangarin na malaman nila ang tungkol sa Diyos sa paraan na hindi nila nakita sa mga guro at eskriba. He felt their need to know God's love for them. He suffered as they suffered, and the very core of his being. Jesus sacrifices his own need for rest, for the sake of others finding rest. The passage forces us to simultaneously believe in a God who calls us to rest, yet willingly gives up his own rest for others. Sa teksto natin, hindi natin alam ang reaksyon ng mga apostoles sa pagkagambala o pagkaantala ng planong pamamahinga. Nakatuon ang teksto sa ating Panginoon at naipakita sa atin ang kanyang isip at puso para sa mga tao. People who are desperate in their needs. Jesus valued rest and solitude himself as told in the gospel. But at this moment, his compassion dictates him to face the task. As present generation of apostles, we are called to live our Christian commitment by living in the example of Christ. We are called to shepherd the people who are in desperate needs. May compassion be our motivation. God has placed a holy discontent within us that must be channeled
to meet the deepest needs of the world around us. Anong pangangailangan ng mundo at sa iyong komunidad ang nagpapagalaw sa bituka mo? Anong pangangailangan ng mundo at sa iyong komunidad ang nagpapagalaw sa bituka mo? Ano ang nais ng Diyos na gawin mo, mga kapatid? At ano ang nais ng Diyos na gawin natin bilang iglesia sa kabila na nang nangyayari sa lipunan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Eternal God, may our worship be acceptable before you. Let the peace that surpasses all understanding be with us as we go forth. Help us to make a difference in the world this new week. Let our words and actions align with your word. Help us to practice what we have learned today. Bless us and help us to be a blessing to everyone that we meet and interact with. Help us never to forget that you're with us always. We continue to pray for Bishop Victorio's health, Lord. Sana sa lalong madaling panahon ay bumuti na ang kanyang kalusugan, ganun din ang kanyang buong pamilya. We also include Bishop Rudy Juan in our prayers, including Dr. Alay and their children. As Bishop Juan assumes his responsibility as interim bishop of Baguio Episcopal Area. Sana, Lord, pangunahan mo siya at ingatan, maging matagumpay ang kanyang gawain sa Baguio Episcopal Area, ganon din sa Davao Episcopal Area. In Jesus' name we believe and pray. Amen and amen.